Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay judgment energy. So, meron ditong decision making na maaaring kailangan na ninyong gawin, no? Kasi baka yung sitwasyon na to paulit-ulit na lang sa'yo, paulit-ulit na lang na bumabalik, pero hindi ninyo ina-address or hindi ninyo pinapansin, maaaring ganon. So now is the time you're being advised here na harapin nyo na to. Harapin nyo na tong sitwasyon na to head on so that you can move on from this situation. Okay? What else? We have death energy. Napakagandang mensahe. Death energy is one of my favorites, no, as a reader kasi transformation ito. This is an energy of transformation. Merong maaring pagbabagong magaganap sa buhay ng iba sa inyo rito. At itong mga pagbabagong ito, ginusto ninyo ito. This is what you want. Maybe matagal na ninyong minamanifest ang magkaroon ng pagbabago ang buhay ninyo. So, ito na yon, no? So, maaring ito na yon yung kasagutan or ito na yung manifestation ng inyong mga dasal, no? Na magkaroon ng pagbabago. So, yung pagbabagong ito, it could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon, but definitely meron kayong mga isasarang pinto dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo at babaguhin na ninyo ang itsura ng inyong mga sitwasyon. So, maaring sa trabaho ito, baka magpapalit kayo ng trabaho, mag-a-apply kayo ng ibang posisyon, ibang opisina, baka magbabago kayo ng employer, maglilipat ng bahay, mag-abroad, maglilipat ng environment. So, it could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon. Okay? General reading ito, kaya iba-iba ang sitwasyon ninyo. General reading ito, hindi ito magre-resonate sa lahat. Okay? Merong mga mensahe dito na magre-resonate sa inyo, merong hindi. So, kung ano lang yung sumasakto sa inyong sitwasyon, yun lang po ang kunin ninyong mensahe at ang mga mensahe na maririnig ninyo na hindi sumasakto sa inyong sitwasyon, wag nyo na pong kunin yan. Ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Okay? So, hindi ito one-on-one reading. Kaya, hindi lahat ng mensahe dito ay para sa'yo. Okay? So, yun. Transition. Itong magaganap sa buhay ng iba sa inyo dito, Taurus. May transition. Meron kayong sisimulang bagong yugto sa ibang parte ng buhay ninyo. Emperor energy, napakaganda. This is about leadership. So, possible ng iba sa inyo magiging manager na, magiging supervisor, mga ganon. Mapupunta kayo sa isang managerial position. At saka, pwede rin na nandoon na kayo. Baka isa na talaga kayong boss sa trabaho, hindi ba? Pwede rin ganon. Or baka, meron ditong mga transactions, pakikipag-usap, baka meron kayong mga dealings, no, with your manager, or baka meron kayong mga dealings with mga nasa mataas na posisyon sa inyong trabaho, or sa gobyerno, or sa kung saan man, no? So, mga person of authority, siguro may mga dealings kayong ganon sa ngayon. Four of Swords. So, meron tayong dalawang 4 kasi si Emperor is also number 4. Four of Swords din ito. So, this is stability, you know. 4 is about stability. Whether that is money, career, and finances, pamilya, relationship, you know, stability ito ng buhay, yung ganon. So, this is synchronicity. Dalawa yung energy natin ng 4. So, malakas, no? Yung energy ng number 4 sa ngayon sa buhay ninyo. Kaya, pakitignan din po ninyo ang ibig sabihin nito, no? Sa Google, marami nang nag-explain dyan ng number meanings. Dito rin sa YouTube, marami na din. So, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 44 for more guidance po ninyo, okay? Kailangan din ng pahinga ni Taurus, no? Maaring pagod na kayo, maaring pagod kayo sa trabaho, pagod na kayo sa kakaisip,
kakadiskarte sa buhay, or for whatever reason, no, maybe you are drained, burnout, exhausted, maaring ganun. So, it's about time para mag-replenish kayo ng lost energy ninyo. It's about time na mag-self-care naman kayo. Okay? We have Fool. Ayan. So, definitely, meron kayong sisimulang bagong chapter. New beginning siya. New beginning din ito si Death Energy. Kaya, meron talaga kayong meron talaga mga pagbabago magaganap sa buhay ninyo sa ngayon, ano? That's 2025. 2025 is all about transition, it's all about transformation. Maraming movement sa 2025 sa buhay ng mga tao. Maraming pagbabago ang maaring maganap sa buhay ng mga tao sa ngayon, ano? And ngayon, no? Sa ngayon, if this message resonates with you, so meron talaga magsisimulang bago sa buhay ninyo. Merong mga transition na mangyayari. So, dito sa the full energy, you're starting something new. You are starting a new job, a new career, a new relationship, kahit ano pa, no? Maraming pagbabagong magaganap. We have Helping Hand. Ayan. So, need others to assist with services, increased productivity. No one can handle it all. Kaya nga may kasabihan, hindi ba, na no man is an island. Kasi hindi lahat ng bagay kakayanin natin sa lahat ng pagkakataon. Merong panahon na mangangailangan tayo ng tulong ng iba. At ito yun. Maybe you need some helping hand para sa kung anumang bagay ang gagawin ninyo. So, reach out. No? Reach out to people. Hingi kayo ng tulong. Always remember that help is always available to us. Lahat tayo. At some point in our lives, kailangan natin ng suporta o tulong ng iba. Kaya wag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Flexibility, adapt slowly by using versatility, compromise, adaptation, change, etc. So, be flexible in your methods. Learn to be flexible, learn to be adaptable. You know, hindi pwedeng mag-i-stick lang tayo sa kung ano lang alam natin. Hindi pwedeng mag-i-stick lang tayo sa mga bagay na kung ano lang nasa harapan natin. Be resourceful, be versatile, no? At saka mag-adapt tayo sa mga bagong sitwasyon. We have home-based. Ayan, Taurus. Baka meron kayong negosyo, home-based. Baka meron kayong mga trabaho, home-based kayo. Maaaring ganon, ano? So, probably din ang iba sa inyo, gusto nyo lang bagong bahay na, bagong environment naman. Maaaring sawa na kayo, no? Sa bahay ninyo, sa tinitirhan ninyo, baka napapagod na kayo sa environment dyan, napapagod na kayo na ito na lang for the longest time, simula pagkabata ko, nandito na ako, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, may pang iba sa inyo nakakapag-isip, no? Na gusto kong maglipat ng ibang lugar, gusto kong umalis sa bahay na to, sa lugar na to. So, maaaring may mga ganon kayo. And, pwede rin, diba? Pwede rin na siguro kung talagang ipupurso ninyo yung gusto ninyo na baguhin ang inyong sitwasyon. Baka ito na yon. Merong full energy tayo, death energy, those are all new beginnings. So, maaaring ang iba sa inyo talaga maglilipat ng bagong bahay, no? So, good luck sa'yo. Vacation. Start a perfect vacation and enjoy the freedom. Take time to recharge. Okay? Yan, nakadikit pa siya dito sa Four of Swords. So, definitely, kailangan mo talaga na mag-recharge. Kailangan mo na ngayon na mag-refill ng inyong cup, Taurus. Almost empty na siguro. Energy depleted na kayo, no? Kaya, magpahinga ka naman. Take a vacation. Hindi kailangan magbiyahe para magbakasyon. You can spend your vacation at home. Staycation. Diba? Pwedeng mag-staycation. Importante, pahinga muna kayo doon sa kung ano man ang nagbibigay sa inyo ng stress. Okay? Replenish your lost energy. Magmuni-muni. Magnilay-nilay. Mag-meditate. Yung you have time for yourself. No? Yung me time. Ito yung kailangan ninyo sa ngayon. Transformation, look at that. Be open to change. Taurus, ang dami talagang maaaring magbago sa buhay ninyo. No? Maaaring pagbabagong gusto ninyong gawin yan sa buhay ninyo or baka mga pagbabagong gawa ng universe yan para sa'yo. So, depende sa inyong sitwasyon but definitely change is in your horizon.
Direction. Ayan. Where are you heading? Baka ito yung tanong ninyo sa sarili ninyo dapat. Kung ayaw mo na sa bahay na to, kung ayaw mo na sa lugar kung saan ka nakatira or saan ka nagtatrabaho, then where you are heading? Where do you want to go? Anong klaseng environment ang gusto mo? Anong klaseng lugar yung gusto mong mapuntahan? Anong klaseng trabaho ang gusto mo sa ngayon? Ano? So, figure out kung ano ang gusto mong bagong i-embrace ninyo para malaman ninyo saan kayo magsisimula, paano kayo magsisimula, anong dapat ninyong gawin. 'Di ba? Kasi otherwise, kung hindi ninyo alam kung ano ang gusto ninyong ma-experience, anong gusto ninyong makita sa buhay ninyo, how can you start? 'Di ba? Kung hindi ka sigurado, kung hindi mo alam. Kaya dapat figure out nyo muna saan mo gustong mag-stay, ano ang klaseng buhay na gusto mo, anong klaseng trabaho ang gusto mo, anong klaseng sitwasyon ang gusto mo na magkaroon kayo or ma-experience din a certain period of time. Then, kapag na-figure out mo na yan, it will be easy for you na magsimula na kayong mag-take action towards that. Insight, be open to enchantment. Siguro may mga signs, symbols, synchronicities dito na pinapadala sa inyo ang universe. So, be on the lookout for that kasi guidance yan para sa'yo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.